picturean ko itong mga ano. Konti pa lang po. Nasa ano na, mag 8,000. What's up everyone? Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Philippine Archipelago. Kung saan nga po ang inyong lingkod ay narito sa isang kabukiran sa kahabaan po ng Tukwahan Road. Kung saan po tayo ay may nakitang kuya nagtitinda ng mga iba't ibang produkto. Ayan, magmula po sa mais, ano sa gulay, prutas po. Sa mga nagnanais po dyan na bumili ng anumang uri ng ano, kagaya ng po ng itong kamote at gabi. Ito po siya, narito po sa kahabaan ng ano, gilid ng kalsada ng Tukwahan Road. Kung kaya siya, pati siya po ay bumili na rin ng aking mantika. At ako naman po parang nagpalitan lang kami ng produkto. Bumili din po ako ng kamote pagkat masarap pong almusal ang kamote. Hindi medyo nakakaano naman lagi na lang tinapay. Kahit sabihin natin may palaman para bang nakakaumay na rin tinapay ng tinapay. Hindi naman po pwedeng ano, laging kanin sapagkat ang inyong lingkod po ay medyo nasa ano na po, senior na po, kaya nagbabawas-bawas lang ng ano. Hello guys. Oy, Dambel. Ay, baka may gusto ka i-shoutout, nasa YouTube ka oh. Shoutout sa shoutout mo. Oh, i-shoutout mo, batiin mo kung nasaan siya, mag-ingat ka mo. Pagkat ayaw, kasasabi ko pa lang mag-ingat, nadulas ka na. Oh. Kasasabi ko lang mag-ingat. Ingat-ingat, madulas yan maputik yan May dalag to. Oo, wala. Yun nga po mga kalitisense, medyo natawa kami ni Kuya sapagkat katatapos ko palang magsalita na sabi sa siyota niya mag-ingat-ingat, siya ang nadulas naman. Kaya natatawa tuloy kami ni Kuya. Pero hindi naman sa anong ano. So, kayo Kuya, baka may nais po kayong batiin sa inyong mga kamag-anak dyan, kaibigan. Sama ko sa barko. Dati po kayo nagbabarko? 25 years tayo sa cruise line. Ay, talaga naman. Special ang food. Na paano yan sa barko? Dulas po. Nadulas? Ang aking pong anak nagbabarko din. Nagkaroon din ng aksidente, subalit awa ng Diyos medyo ano naman, hindi naman nagrabe. Pero ano po, medyo talagang abot-abot din ang aming dasal at kaba sapagkat nung time na yun panahon na ng pandemic. Ano po yun yung marami po silang bansa na dinaungan, balit ayaw tanggapin dahil nga may mga mahigpit po dahil nga sa COVID nung nagdaang ilang taon. Kaya naging ano sa amin, palaispan kung ano na nangyari sa anak namin. Subalit awa ng Diyos, pinagpala pa rin naman kami ang anak. Dahil po ano po, naka-survive naman although hindi. Ride safe sir, ride safe. Sir, mag face mask po tayo kung ano. Mayroon pa akong face mask sir, baka gusto nyo, bigay ko na lang sa inyo. Ayun po hindi tayo pinansin ng ating kaibigan na kamotor. Tayo po ano lamang, concern lang. Kuya, mayroon pa akong face mask na extra dito. Yung isang bundle. Bigay ko na lang sa inyo to Kuya. May extra ko ditong face mask. Ayan po mga kaibigan, connections. Bigyan po natin si Kuya ng face mask pagkat ano po, expose na expose siya dito sa kahabaan ng kalsada at itong kabukiran nga po. Tingnan nyo mga kanitizens, talaga naman napakaganda sana ang pagmasdan ng kabukiran, subalit sa ngayon ano, talagang para tayong nasa Baguio nito. Dala nga po ng ano, dala nga po ng ano na naman ng alboroto na naman ng Bulkang Taal. Kaya sa aking mga kababayan, kanitizens, saan man kayong sulok ng ating kapuluan dito sa Luzon, sir, ingat-ingat, face mask, mausok.
Ayan, tingnan nyo naman po ang ating kabukiran. O, daig pang nasa Baguio. Kaya harinawa ang lahat ay safe sa mga pagkakataon to, dahil alam natin at hindi lingid sa ating kaalaman na ang usok magmula sa binubugan ng bulkan ay talagang lubhang mapanganib sa kalusugan natin yan, lalo sa baga, sapagkat yan po sulfuric po yan, may asupre po yan. Kaya ang aking mga dito nga po sa aking pinanggalingan, sa kung saan tayo ay naghatid ng mantika, sa doon po sa bandang unahan na yan, pinakadulo po yan, marami po akong nakitang mga walang face mask. Oy brother, mag face mask ka, nakikita mo yan, no? Ayan mga kanitizen, tingnan nyo po ang ating mga ibang kababayan, sadyang mahirap minsan pa intindihin sa subalit nasa kanilang na rin yan, kung sila sa sarili nag-iingat, walang mawawala siguro. Kaya ang akin lang naman kung maaari sundin natin ang ikabubuti sa ating mga kalusugan na paalala ng ating pamahalaan, pagkat mahirap po sa panahon to ang magkasakit. Ayan nga po, medyo lalapit tayo ng konti upang pagmasdan ang isang dito sa bukid na to, pagkat meron pa po ditong isang dalawang tagak na ibon. Sana nga po marami pa sila ditong namamahay sa kabukiran na to, pagkat para sa aking sarili yan po ay endangered na. Kaya awa naman ng Diyos, kahit paano mayroon pa naman tayong nakikita mga ganyang ibon dito sa kabukiran na to. Ayan po ang kahabaan po ng ang kabukiran po, tingnan po sa sulok mo ng kabukiran ito. Talagang marahil sa inyo naman ganun din naman, dahil nga po ito hindi lang naman sa parte ng Cavite, at sa aking pagkakaalam po sa ating mga karatig at kanugnog na probinsya apektado rin, dahil dala nga po ng hangin. Kung kaya ang aking paalala lagi sa mga naglalakad dyan, mga labas ng bahay, mag-ingat po tayo. Hindi naman kalabisan mag-ingat sa ating sarili, kasi walang ibang unang mag-ingat sa sarili, magmamahal sa sarili, kundi tayo. Sir, kumusta yung mahigit hindi ka naman nasaktan? Ayan po, tingnan nyo mga kababayan ko, ang ganda ng dito nila kuya, kabukiran, may kambing pa silang alaga. Yun ang napakagandang tanawin dito sa lugar na to, para kang nasa malayong probinsya, pero ang katotohanan po niyan ay dito lang po to sa malapit lang po to sa bisinidad ng Limos. Kuya, pwede picture itong kambing nyo? Ito po mga kababayan ko, lapitan po natin ang kambing dito na yan po, yan, sana all safe kayo kabila ng mausok, ang ating mga ganyang alaga hindi naman natin pwedeng yan, sanay na sila sa ma-expose sa mga mga ganitong pagkakataon na mayroong nangyayaring kalamidad sa ating kapaligiran. Wish na lang natin sa kanila, sana all safe and healthy sila, dahil siyempre isa rin yun sa mga nilikha ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng malaking tulong. Yan po, nakakatuwa naman siyang pagmasdan, habang kumakain ng dahon ng po, maamo siya mga kababayan ko. Ayan, halos dikit ko lang
video ko sa kanya, ang cellphone ko sa kanya, hindi siya nag-ano, ayan o. Kayo po alis na pagkat na-store mo natin siya o naabalas ka ng pagkain. So yan lamang mga kanitizens, ako'y pansamantala munang magpapaalam sa inyo sapagkat meron pa tayong mga kailangang deliveran sa ano. So paano po kuya, maraming salamat at sana all safe and healthy tayo lahat sa panahon to. So harinawa huwag naman tayo masyadong maapektuhan o magtagal ang kalamidad na to sapagkat marami pong maapektuhan sa ating mga kababayan, lalo na kung hindi tayo mag-iingat. Ayan po, tingnan mo naman mga kababayan si sir, oh. Siya po ay isang seafarer nung araw, nagkaroon nga lang ng aksidente sa kanyang paa. Kaya po kayo bumaba ng barko nung na-aksidente kayo? Since nung na-aksidente kayo, hindi na kayo sumampa? Awa naman ng Diyos, nakapagpunta naman yata kayo kahit paano. Ayan si sir, oh. Habang siya po ay nakabila ng ilan taon na po kayo kuya? 57 po. Wala pa, hindi pa kayo senior pala no? Ako ay senior na, 62 na ako. Pero yan si kuya malakas pa naman, no? Pero mahaba yung ano po yan, ano, yung naging ano sa kita nyo, haba ng opera na yan, ano. Oh, mahigit na hindi naman po nilagyan ng bakal. Tinornilyohan pala. Mga kanipsinte. Ano naman nangyari kay kuya sa barko. Kaya sa mga nagbabarko dyan, manatili kayo mag-iingat sa lahat ng oras at sandali. Ano man inyong gawain sa loob at labas ng inyong sinasakyang barko. Kaya ang wish ko sa inyo, sa ating lahat, sana all safe and healthy everyone, para everyone happy. Yun lamang po mga kanitizens. Good luck, God bless everyone. Mabuhay tayong lahat ng may pag-iingat. Yun lamang po mga kanit. Yan na po. Ito po ang inyong lingkod ay naka face mask. At bukod po dyan sa face mask na yan, ako ay takipan ng panyo na scarf sapagkat ako po sinisipon nga po dahil kahapon nga po ang inyong lingkod ay inabot ng ulan na malakas dito sa aming komunidad, sa aming kabilang barangay kung saan tayo po ay naghatid ng mantika kahapon. Subalit inabot tayo ng malakas na ulan kaya sinipon tayo ang inyong lingkod. Subalit dala ng ating naipangako sa sarili na ang bawat mga umu-order sa atin ng mantika, kung kailangang dalhan ng anumang oras, katunayan po yan ng iba kahit gabi na umu-order pa siyempre kailangan po natin gampanan yung ating tungkulin sa sarili at sa kapwa, lalong lalo na sa larangan ng pag mga nagnegosyo na yan, may mga tindahan, siyempre po kailangan po nila yung paninda, kaya tayo ay obligadong maghatid sa kanila ng mga kailangan nilang mga mantika. So yun lamang po. God bless everyone po. Bye bye po. Peace be with you. Bye bye po. Thank you.